Alam nyo guys, eto noon pa man, ito mga pinupuna ko na, ngayon ay mas lumala, no? Dahil actually hindi ko na to pinapanood Simula nung ako sobra nang naiirita rito dahil sa tinuligsa ko ito noon pa man, 'di ba? Kung natatandaan ninyo, lalo na nung sinasabi nito pinapanghalandakan na dapat mahuli na si Kong Martin, na pinagpipilitan ng kabobohan nito na marami na raw ebidensya laban kay Congressman Martin, no? Isipin nyo na ito ebidensya, sa sobrang kabubuan nitong si Christian, ebidensya na raw itong mga pinagsasabi ng mga marites na mga mali-maleta na yan. Ito ba mga chismis? So simula nun, hindi ko na ito pinapanood di ba? Dati sinusubaybayan ko pa tong hinayupak na to no? Lalo pag guest niya si Edo Manzanas, itong mga sa bagay mga paborito rin nitong guest, yung mga nasa Falls Asia no? Tsaka sa SWS, no? Maayos-ayos lang itong guest palagay ko na napunta sa kanya pagdating sa mga survey firm itong sa Okta Research. Pero yung mga False Asia, di ba? Itong sila Ronnie Holmes, Diyos ko po Rudy. Anyway guys, ito pag-usapan lang natin itong si Christian Esguerra, no? Si Facts First, wow. Facts first talaga. Tulad ng sinabi ko, hindi ko ito pinapanood. Kaya lang, nung mabasa ko yung mga comments at nabasa ko yung pinagsasabi nito, na sinabihan na bobo ang ating Pangulo. Aba, teka lang. Teka lang, no? Ito kasi alam nyo kung bakit. Nire-respeto kasi natin yung mga kaibigan, naging kaibigan na natin ng mga pink, mga dilawan, dahil hindi naman lahat dito ay mga siraulo. Ito lang, si Christian Esguerra, napasama ito sa grupo siguro ng Atom, no, na mga grupo ng dilawan na siraulo. Pero hindi lahat ng mga dilawan na ngayon kasi ay siraulo at ang marami naman sa kanila ay nakaka-appreciate na rin sa ginagawa ng ating Pangulo, maging ang mga pinklawan. At ayoko namang masira ang ating mga pagkakaibigan sa mga yon. Alam nyo guys, sa totoo lang, ito pagdating sa mga dilawan, katulad ng bulok na kamatis, kumbaga isolated ito si Christian Esguerra, si Facts First. Wow! Talaga ang pangalan, Facts First, no? Kaya ka nga siguro natanggal sa ABS-CBN katangahan mo May pa facts first ka pang nalalaman, Christian. Isipin mo, pinagpipilitan mo yung mga pinagsasasabi mo sa Pangulo, pinagsasasabi mo kay Kong Martin, tapos facts first? Talaga ba? O eto, makinig kayo dun sa mga kapanalig nito ni Christian Esguerra, no? Aba, wag nyo kaming sinusubukan, kaming mga loyalista. Baka diyan kayo mapahiya. Unang-una, nakikiisa ako sa panawagan ni Senator Trillanes na tayo ay magkaisa. 'Di ba? Labanan natin pare-parehas itong mga may sayad siblings. Ako ay nakikiisa sa laban na ito na wala nang makaupong mga Duterte. Bagamat ako'y naniniwala, kung hindi si Inday Sayad ang tatakbo sa 2028, wala na talagang Duterte makakaupo. At ako'y naniniwala rin na talagang si Inday Sayad, talagang tatakas na lang ito at hindi naman talaga ito makakaupo, no? Pero meron silang Barbie Baste na ilalaban. Ngayon, maganda sana kung sa basketball, tatambakan natin yan dahil sa pagkakaisa at makita natin na tunay na kahit papano nagkakaisa na ang pink, ang dilaw at nawawala na yung ating dating mga away-awayan na yan. Itong si First Lady nga at si Chris, si Chris Aquino, di ba? Dinalaw si First Lady, di ba? Bakit hindi na lang magkaisa, no? At ito rin naman ang pananaw ng maraming mga pink at mga dilawan na ating mga kaibigan. At ito'y ating pinahalagahan, to be fair with them, pinapahalagahan natin itong mga pananaw na ito na tayo ay nagkakaisa sa isang layunin na wala nang maupong Fentaboy, wala nang maupong mga Duterte, no? Kaya lang, sa ginagawa nitong si Christian Esguerra, parang china-challenge kaming mga loyalista. Ito ngayon ang pakiramdam namin sa mga dilawan. Parang china-challenge kami. Kung yan ang mangyayari, baka talagang magkakaharapan tayo sa 2028. Tulad yan ng sinabi ko, ako naman, pro-Philippines ako. Wala na ako sa kulay. Kaya lang, yung sasabihin mong tanga yung Pangulo namin, teka lang, Christian Esguerra, sino ka ba? Di ba, mukha ka namang mas tanga. Tulad nga ng sinabi ni Top 1, ipakita mo nga sa amin kung nagbubuwis ka talaga ng tama. Kung meron kang moral ascendancy na para magsalita ng ganyan, ikaw ba nagbubuwis ng tama? Total, public figure ka naman di ba? Yung kayabangan mo, Christian Esguerra, ayusin mo lang, di ba? Kung talaga totoo yan sinasabi mo sa Pangulo, di patunayan mo, puro ka rin naman fake news. Tulad nun, pinagpipilitan mo na i-demanda si Martin Romualdez, wala ka namang ebidensya. Ang pinagpipilitan mong ebidensya, ang sinabing maleta.
pinagpipilitan mo na may alam ang Pangulo dahil siya ang Pangulo, tanga ka ba? Sa dami ng tinatrabaho ng Pangulo, kaya nga naka-delegate yan sa kanyang mga secretaries, hindi lahat ng ginagawa ng secretaries, agad-agad malalaman niya. Baka nakakalimutan mo, ang Pangulong PBBM lang ang tanging presidente nagpa-imbestiga sa flood control. Baka nakakalimutan mo na panahon pa ni GMA, panahon pa ni Pinoy, panahon ni Duterte, lahat yan may flood control. Meron bang nangahas? Meron ba diyang nagsabi na imbestiga ng flood control? Wala! Si PBBM lang. Tapos ngayon, umaastak ang kala mo kung sino kang napakagaling na hinayo pa ka. Diba? Matagal na kita tinutulig about dito sa pagsasabi mo kay Kong Martin. Ngayon naman, dito naman kay PBBM, ano? Pati nga yung kay Sandro Marcos, sinasabihan mo si Sandro na tingnan muna niya ang sarili niya na Marcos siya. Bakit? Kasalanan ba ng apo yung kasalanan ng lolo? Para bang sinabi mo na dahil ikaw ay bobo, yung anak mo bobo rin? Yun ba ang gusto mo maging tingin namin, Christian Esguerra? Yung anak mo, dahil ikaw ay bobo, tatanga-tanga, maging tingin namin sa anak mo ay maging bobo, tatanga-tanga na rin? Yan ba ang gusto mong mangyari? Baka magsisi ka. Baka magsisi ka pag yung anak mo nabash ng dahil sa kagaguhan mo, dahil sa prinsipyo mo, dahil sa yung logic ang ganyan. Kaya wag kang tanga. Baka magsisi ka na pati yung anak mo mabash dahil sa kabubuhan mo, di ba? Nasasabi mo, total, yan ang logic mo eh. Di ba? Kasalanan ng ama, kasalanan ng ama, kasalanan na rin ng anak, kasalanan na rin ng apo. Di ba? Ngayon, eto sa mga dilawan, wag niyong isipin na kaya ninyo magpapanalo ng presidente, malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Kung kayo lang, hindi nyo kayang magpapanalo ng presidente at nakita na natin yan. Ngayon, kami, makikiisa sa inyo, no? Kung gusto nyo may makaupo kayong presidente, magkaisa tayo. Pero kung talagang ang gusto nyo, mag-away-away tayo pagdating sa 2028, hindi naman, syempre, hindi naman kami uurong dyan. Di sige. Total, tatlong maglaban-laban tayo kung gusto ninyo, di ba? Tatlo ang dadalhin natin. May dadalhin kayo, may dadalhin kami, may dadalhin ng berde. O di, may the best man win. Kung yan ang gusto ninyo. Ito si Christian Esguerra, sinisira nito. Nasasayang, no? Ang pagkakaisa, akala niya makakapagpanalo sila ng presidente na walang tulong nating mga loyalista. Yun, doon kayo nagkakamali. So, kung yan ang gusto ninyong mangyari, so be it. Diba? Yan yan ang gusto nyo, so be it. Diba? Kumbaga kami, nirerespeto ko nirerespeto ko, pinangampanya ko sila Bam at si Kiko Pangilinan, malaki respeto ko kay Risa Ontiveros, pinangampanya ko si Heidi Mendoza, kasama yan sa listahan ko ng binoto ko nung nakaraan. Pero kung sisirain itong si Christian Esguerra at kukonsintihin yung mga dilawan at pink, di sige, magkikita-kita tayo sa 2028. Kung yan ang gusto ninyo mangyari. Pero sa tingin ko si Christian Esguerra pa lang naman yung bulok na kamatis na naggagaganyan. So sa mga pink lang, dilaw, paki-call out nyo itong kasamahan ninyo. Mag-focus tayo, balik tayo sa ating focus na walang Duterteng makaupo. O di ba ka? Para tuloy-tuloy ang pag-asenso ng Pilipinas. I-call out nyo lang ito, di ba? So yun lang muna at ako'y papasok na.